Sa video na ito, magta-travel tayo paakyat ng Mountain Province patungo sa tinaguriang isa sa sikat na pasyalan sa norte, ang Sagada. Sa unang araw ng ating paglalakbay ay muli natin naakyatin ang Cannon Road papuntang Baguio City. At dadaanan din natin ang Alcema Highway na rank number 9 sa 25 na pinakadelikadong kalsada sa buong mundo. Madadaanan din natin dito ang former highest point Philippine Highway System na matatagpuan sa Atok, Benguet. At ipapakita din namin sa inyo ang ganda ng mga tanawin at kung anong estado ng mga kalsada na madadaanan papuntang Sagada. Grabe, madulas to. Ay grabe, napakaganda Mountain Province. Ang ganda, worth it ang biyahe. Kahit na wala pa kami sa destination namin, napakaganda na talaga lahat ng mga dadaanan namin, sobra. Kaya tara, sabay-sabay nating tuklasin ang tinatagong ganda ng Sagada. Okay, so time check natin 4:01 ng umaga. Then start na ang biyahe natin. So ang ride natin, pupunta tayo na Mountain Province. Akyatin natin ang Sagada na isa sa mga sikat na pinapasyalan dito sa norte. So kasama natin ngayon sa ride si Kuya Jeblin, si Ate Tay, si Kuya Joel, and si Ate Grace na kasama kong nag-ride dati nung pumunta kami sa may Baler, Aurora. So tatlo lang kami magkakasama ng motor ngayon. So dito tayo ngayon sa may Mabalacat City, Pampanga. So yung unang destination natin is babaybayin lang natin itong kahabaan ng MacArthur Highway. And then diretso tayo, akyat tayo ng Baguio City. Estimated time of travel namin is nasa 12 hours. Okay, start na natin ang biyahe. Let's go, Sagada! Papasok na tayo ng province of Tarlac. And welcome to Bamban, Tarlac. Sa pagkakatanda ko, year 2007 pa yung pinaka-last na biyahe ko ng nakamotor na umakyat ako ng Baguio City. Kasama ko si father ko pa noon, nung buhay pa si father. Ay grabe, nakakamiss si Papa. Kasi si Papa siya ang nag-impluwensya sa akin sa pagmumotor. Siya yung unang kasama ko noong nag-uumpisa ako sa pagmumotor. And first time din natin naakyat ng Mountain Province dito sa may Sagada. So nakaka-excite talaga ang mga kaganapan ngayong araw dahil halos lahat is first time sa atin. Ilang taon na nakalipas tayo magbabalik ng nakamotor dito sa may Baguio City. Okay, so gas up muna yung mga kasama natin. Kasi ako nakakarga na ako kanina. Nakapagpa-full tank na ako. Nasa 250 pesos yung fuel tank ko. So tignan natin mamaya kung gaano karami yung kakainin niya sa next gas stop natin. Okay, so nakagas up na sila Kuya Jeblin and Kuya Joel. So tuloy na ang biyahe natin. Okay, dito na tayo sa may bayan ng Capas, Tarlac. So gamit pala natin ng motor ngayon, si Osang. Wala nang iba, ang Rusi na converted sa Scrambler. Titignan natin kung magkano yung kakainin na gas ni Osang papunta hanggang makauwi tayo Baguio City, Sagada, hanggang makabalik tayo ng Pampanga. And then titignan din natin kung ano yung mga papasyalan natin, mga tourist destination dito sa may Sagada. Ewan ko lang kung di ako lalamigin sa jacket na suot ko. Di na ako nagsuot ng leather jacket kasi yung suot kong leather jacket dati nung panahon pa na nagbabiyahe pa ako. So 10 plus years ago na yun. Eh ang sikip na sa akin. Ewan ko ba kung tumababa ako o tumangkad ako. Ewan, basta ang sikip, ang sakit sa kilikili. Kaya ito na lang nasuot ko
jacket. Di na ako nakabili ng bago. Sana di tayo masyadong lamigin kasi ngayon palang madaling araw, ang lamig na. Paano pa kaya pagdating natin dun sa may Mountain Province, di ba? Baka mas lalong malamig. And sana pagbigyan tayo ng magandang panahon. Sana hindi tayo ulanin. And para makita natin mga magagandang tanawin dun sa taas ng bundok. Ayos bagong spalto ang kalsada dito sa may boundary ng Capas Tarlac at Tarlac City. Okay, time check is 4:41. Dito na tayo sa may Tarlac City. And dito na rin magsisimula ang mga madidilim na part pag nakapasok na tayo ng Herona Tarlac. Hanggang makalabas tayo dito sa may Paniki Tarlac. Ito na ang mga madidilim na part papasok ng Herona Tarlac. Hindi pa rin pala tapos itong mga ginagawang kalsada na to. Nadaanan namin to dati nung nag one shot Baguio kami nang nakabike kami nila Pops, MacArthur at saka si Cycling Chef. So ganyan pa din yung estado niya, ongoing pa din yung construction. Okay, yung Baguio is meron pang 109 kilometers. So nandito na tayo sa may Herona Tarlac. Grabe, medyo nakakaramdam ako ng antok pero kaya pa naman. Okay, so time check natin is 5:22 na ng umaga. Nandito na tayo sa may bayan ng San Manuel, Tarlac, which is ang pinakahuling bayan bago nating marating ang probinsya ng Pangasinan. Iwanag na oh. Okay, share break muna. Tama lang para makapag-unat-unat. Medyo naantok eh. Ay nako, good morning Tarlac. Naantok ako. Kakatapos lang ng CR break natin. So next natin, hanap muna tayo ng 7-Eleven. Sibog muna tayo ng konti para hindi tayo gutumin at para makapagkape na rin tayo para tuloy mawala na yung antok. So dito pa din tayo sa may bayan ng San Manuel Tarlac. And maya maya lang isa makakarating na tayo o makakapasok na tayo sa probinsya ng Pangasinan. Okay, time check 5:44. Dito pa din tayo sa may San Manuel and 7-Eleven break muna tayo. So ito yung mga motor na gamit namin, yung kay Kuya Jeffrey ADB 160. So meron siyang top box, tapos meron pang karga dito. So may bag din sa ilalim. Then yung kay Kuya Joel, ito isang classic na motor, Yamaha Novo. Ayan. Ilang beses na nakapagsagada yan? Yung pangalawa na sa... Pangalawa na. Yung una, high speed lang. Isa sa legendary motor. Palibot na motor. Palibot to. Nakapag ano na yan, di ba? Ilocos. Kasi ito yung setup natin, si Osam. Isang Rusi Rango 150 na converted sa Scrambler. So ito, naggamit ako na bag, Moto Wolf na 40 liters. So waterproof itong bag na to. So nandito lahat ng mga damit ko. Ito yung mga gadgets. And then dito meron akong mini pannier bags. Dito nakalagay yung mga raincoat ko and yung slippers. And then sa kabilang side, maliit na pannier bag din. Dito nakalagay yung aking mga tools. So simple setup lang. Okay, so kakatapos lang natin mag-almusal dito sa may 7-Eleven and papasok na tayo dito sa may bayan ng Rosales, Pangasinan. Good morning Pangasinan! So next stop natin before tayo umakyat ng Baguio is magagas up na tayo para dire-diretso na tayo hanggang dun sa may Baguio City kasi dun tayo magba-brunch. Then after natin mag-brunch, diretso na tayo paakyat ng Sagada. SM City, Rosales, Pangasinan. Okay, papasok na tayo ng bayan ng Villasis, Pangasinan and the vegetable bowl of Pangasinan. Dito yung mga pagsakan ng mga prutas at gulay na nanggagaling sa may kabundukan ng Benguet. Okay, so gas up muna tayo dito sa may, alam ko po, Zorobio na yata to. Karga muna tayo, then dire-diretso na tayong akyat ng Baguio. Sakto 180.
And so mula Pampanga hanggang dito sa may Pozo Rubio, Pangasinan, kumain si Osang ng 180 pesos ng gasolina. Okay, so nakapag-gas up na kami. Nag-change of plan kami. Hindi na kami dediretso ng Camp John Hay sa Baguio City. So instead, dediretso na kami sa may Bell Church sa may La Trinidad, Benguet. Kasi sobrang aga pa namin. Time check natin is 7:05 ng umaga. So para di sayang oras sa Baguio, dediretso na kami. Ayun, so di na rin kami dadaan ng Arco ng La Union. So sabi ni Kuya Joel, dadaan daw kami sa may bypass road. Okay, dito na tayo sa may Season, Pangasinan. So ito na yung last bayan bago tayo makapasok ng bayan ng La Union. Ayan, so ito na yung kakaliwaan natin papunta sa bypass road. Dami din pala mga siklistang dumadaan dito yun. First time kong dumaan dito sa bypass road na to. Kasi madalas doon ako dumadaan sa may, ayun na yung Arco ng La Union. Pero dito tayo dadaan sa ilalim. Yun nga lang, di rin natin madadaanan dito yung Arco ng Benguet. Ano kaya yung ginagawa nila dyan sa may kanan, sa may taas? Para siyang castle. Ayun, may packet siya dito sa gilid. Mukhang bagong pasyalan na ginagawa. Ganda rin palang dumaan dito. Grabe, ang ganda oh. Sumalubong sa atin yung kabundukan ng Benguet. Wow. Mahamog-hamog pa oh. Anong oras na ba? 7:21 ng umaga. So ito na yung metal bridge after ng Arco ng Benguet. Tapos dito yung may checkpoint. Kapag merong pulis dyan, di tayo makakadaan. Ayun, positive. Walang pulis. So tuloy ang biyahe. Good morning Baguio. Ganda. Naalala ko tuloy yung ride natin nung Baguio ride. One shot Baguio na nakabike. Ginaanan natin to. Grabe, ang ganda. Solid. Wow. Ito yung may falls oh. Ayan, yung pumapatak na tubig sa gilid ng bato. Solid, ganda ng Baguio talaga. Nasimentuhan na pala yung bungad ng packet. Dati rough road pa yun nung binike namin Grabe, lumalamig na. Paramdam ko na yung lamig. Grabe yung bundok sa harapan natin Okay, so papasok na tayo dito sa may bagong gawang rock shed dito sa may Cannon Road. So ginawa itong rock shed na to para maprotektahan syempre unang-una itong daan ng Cannon Road. Syempre pag nagkakaroon ng landslide dyan, hindi na masasara pa itong Cannon Road kasi nga yung mga bato na gumugulong dyan sa may taas is mahuhulog na lang sa kabila. Unlike dati, kapag nagkakaroon ng landslide dyan, isinasara itong Cannon Road para ayusin or i-clear muna itong road para maging passable ulit. So same itong ginawa nila doon sa may Marcos Highway na mas mahaba naman yung rock shed nila doon. Okay, so dito na tayo sa may rock shed. Nangyayari dito is yung pagdaan isalitan kasi may ongoing na construction pa din dito sa loob. Kaya nangyayari, pinapahinto muna yung mga kasalubong. So nagiging salitan yung pagpasok at saka pagdaan dito sa may rock shed. Okay, so paakyat na tayo ng Lion's Head. Malapit na tayo sa Baguio City. Di masyadong kalamigan ngayon. Malamig dun sa may packet kami kanina. Pero dito sa city, di masyado. Grabe traffic. Papunta ng flyover ng Baguio City. Traffic sa may rotonda. Thursday pa lang pero grabe na yung traffic. Nandito na tayo sa may Baguio City. Kaya nandito na tayo sa may Burnham Park. And nasa 10 minutes na lang mararating na natin ang Bell Church. Time check natin 8:32. Touchdown Baguio City. Grabe ganda sa harapan natin. Ang daming mga bahay. Grabe, bata pa ako nung unang beses akong dumaan sa tulay na to. Napaka nostalgic.
Wow. Ay, ganda. Grabe. Ay, Baguio. Napakaganda. Yung nga lang, nagiging traffic na itong Baguio dahil marami ng tao dito ngayon. Congested na yung mga daan nila dito. Welcome to La Trinidad, Benguet. Ito na yung mga painted na bahay dito sa may La Trinidad. Okay, medyo sumikip. Ayun, di na natin na video na maayos kasi traffic, grabe. Diretso na tayo ng Atok. Then along the way, hanap tayo ng makakainan. Mga nasa sa kalahating oras pa yung biyahe natin pa Atok, Benguet. 43 kilometers mula dito sa may La Trinidad Welcome Arc. Sa bagay, meron kasi mga ginagawang daan dito, kaya nagkukos ng traffic. Ang ganda ng provincial capital ng Benguet. Ang laki. Tsaka nasa taas siya Pag nasa malayo ka, para siyang kastilyo. Ang ganda niyang tignan pag nasa malayo. Tapos mas lalo siyang gumandang tignan nung malapit na. Ayan Benguet Provincial Capital. Grabe, ang init na dito. Sumisingaw yung init. Ayan na, grabe, ang ganda. Wala pa tayo dyan sa sa mga kabundukan na yan. Mamaya aabot tayo dyan, mas maganda pa. Kasi dito traffic pa Traffic pa yung mga bumubungad sa atin. Pero di naman ganun kalala. Moving naman yung traffic dito. Hindi naman talaga yung literal na bumper to bumper. Kasi medyo masikip kasi yung daan dito. Kaya nagkukos ng traffic talaga. Okay, so time check 9:24. Nag-decide na kami na kumain muna dito. So meron pa tayong 1 hour and 7 minutes bago natin marating yung Atok, Benguet. So kain muna tayo karga, then papakarga na rin tayo ng gas mamaya. Dito tayo sa may Baguio, Bontoc, Benguet, Bontoc Road. Ayan. So picnic tayo dito sa may tabi ng highway. Picnic muna. Grabe naman baon na yan, daming kanin Pang-ahon yan Pang-ahon yan Okay, so tuloy na ang biyahe natin. Nakakain na tayo nakapagpakarga na tayo ulit. So kinain niyang gasolina mula Poso Rubio hanggang dito sa may boundary is 130 pesos. So tuloy na ang biyahe natin, packet ng Atok, Benguet. So meron pa tayong 33 kilometers na kailangan baybayin. Then nasa 1 hour and 9 minutes pa yung biyahe natin papunta doon. So far maganda pa naman ang panahon. Sana magtuloy-tuloy itong ganitong panahon. Hindi tayo uulanin sa ride natin. Tsaka para ma-enjoy natin yung mga view na madadaanan natin. Okay, dito na tayo sa may National Toll Gate. Dito sa may Baguio, Bontoc, Benguet. And dadaanan din natin dito yung isa sa mga pinaka most dangerous highway dito sa Pilipinas, which is ang Alsema Highway. Dito yan sa may Benguet. Unlimited twisties pala yung mga dadaanan natin ngayon puro zigzag road. Ito sa mapa sa cellphone natin, kung kita nyo, puro zigzagan mga dadaanan natin. Matatarik din pala yung mga akyatin dito. Wow, ang ganda. Kaso di tayo makatingin na matagal baka bumunggo tayo puro paligo-ligo pa naman yung daan. Mamaya pag makakita tayo magandang spot. Yun ganda. Grabe, ang ganda sa Benguet. Grabe, ang ganda ng daan. Smooth lang. Grabe, solid. Ganda. Yung isang nagpapaganda sa biyahe papunta dito sa may Sagada, isa mga unlimited na napakagandang tanawin na makikita mo kaliwat kanan, mapaharap, mapalikod, kompleto. Hindi ka mauubusan ng magandang tanawin dito sa Benguet. Tapos sasabayan pa na napakalamig na klima. Talagang mag-enjoy ka. Tingnan mo sila naka long sleeve naka sweater. Dahil malamig talaga dito. Mas ramdam namin yung lamig dahil umaandar kami, nakamotor. Nanunuot sa loob ng katawan yung lamig. Partida, maaga pa. Namaos na ako kasi malamig. Pero okay lang kasi masarap yung biyahe. Ang bango. Amoy niro-roast na kape. Ay, grabe ang bango. Saan banda yun? Sumisingaw yung amoy, yung aroma. Yung parang naamoy mo pa lang pero para kang umiinom ng kape. Ganon yung bango ng kape na naamoy ko dun sa may kurbadang yun.
Ayun, taas na natin. Yun siguro yung Buklaw Dam. Meron nakitang ano doon, body of water doon sa ilalim ng bundok. Siguro yun nga talaga yung Buklaw Dam. Solid, ganda. Ganda ng tanawin. Ang daming pine trees. Wow. Mabubusag ang paningin mo at mata mo. Grabe. Ay, napakaganda. Meron din mga matatarik na lusong dito. Ito rin, no? Haba nito. O, dire-diretso yung lusong, oh. Pag inahon mo ito, grabe. May nahulog na bato, oh. Kambingan at lechon manok. Ito, siko. Ngayon ko lang na-realize, nasa Alsem Highway na pala tayo. Kanina pa kami bumibiyahe dito. Ngayon ko lang napansin. Pero ang hirap magbike dito, oh. Kasi halos katabi mo pangin. Tapos ang sikip ng daan. Yung tipong pag merong truck sa likod mo, ang hirap gumilid. Meron mang ganyan, kaso ko konti lang. Puro ganyan talaga all the way. Oh, ang hirap gumilid. Kahit na gumilid ka, maiipit ka pa din ng mga truck. Dalawang daan dito, yung isa via Buklaw Dam. Nasabi nila, doon daw yung mga mas matatarik na akyatan. After daw sa may Buklaw, paakyat daw ng Atok. So mas madali daw na daanan itong Alsema Highway. Nga lang, syempre maraming mga sasakyan dito. Grabe, tignan nyo yung bundok sa harapan, no? Bakas yung mga landslide. Yan, pati dito sa kabila yung may bangin na. Mga binagsakan ng lupa galing dyan sa taas, oh. Grabe. Nagmamanhid yung mga daliri ko sa lamig. Naka full gloves na ako niya, naka full finger gloves, pero lamig pa din. Ayun, so pagdating dito sa may Alsema Highway, ongoing yung road widening, kaya nagkakaroon ng traffic. Kaya tagal namin naghintay doon kanina. So yun nga, pinauna muna yung iba na mas mahaba yung pila nila dito. Kaya nagkakaroon ng stoppage sa mga dumadaan. Pusad na tayo ulit. Diretso na tayo ng Atok. Tapos second highest point. Then doon tayo magpapahinga. Tsaka natin itutuloy yung biyahe natin pa Sagada. Wow, grabe, ang ganda. Grabe mga bundok sa harapan natin. Wow, grabe, ang ganda. Solid, oh. Kinayas nila yung gilid ng bundok para mas mapalapad pa nila. Grabe. Ganda. Oh, may bagong daan dito. Oh, akit tayo. Tarik. Patarik-tarik din pala yung bungad na yun, oh. Bagong gawang daan. Ito, yung inakit namin. Nag-i-split yung daan. Kahit ako, nagulat ako dun, eh. Napa-primera ka agad ako, eh. Kasi nabibitin na ako sa segunda. Ang tarik pala nun. Pag sa mga ganyan, dapat pinagbibigyan nyo na. Huwag na kayong magipag-gitgitan. Kasi lalo na masikip yung daan. Baka mag-cause pa ng aksidente. Wala namang mawawala kung pauunahin yun. Ang ganda. Worth it ang biyahe. Kahit na wala pa kami sa destination namin, napakaganda na talaga. Lahat ng mga dadaanan namin, sobra. Nako, si kuya, ginagawa mo. Muntik ka na. Ito na, dito na tayo sa may half tunnel. Half tunnel ng Alsema. Yan, oh. Woohoo! Grabe, sa picture ko lang nakikita to. Ito ang half tunnel ng Alsema Highway. Located dito sa kilometer 57, Bonglo, Atok, Benguet. Kinonstruct ito ng early 1960s ng pinagsamang pangkat ng mga lokal at mga engineer.
Ang half tunnel ay may 50 meters ang haba at may taas ito na 3.8 meters. Naging popular itong stopover para sa mga motorista at mga turista. Nag-o-offer din ito ng napakasinik na views na napapalibutan ng mga kabundukan ng rehiyon na nagsisilbing tourist attraction. Ang Alsema Highway ay naging koneksyon sa pagitan ng Baguio at mga liblib na lugar ng Cordillera. Ito ang nagsisilbing ruta ng mga vegetable farmers para dalhin ang kanilang mga produktong pananim sa palengke ng Baguio. Ang Alsema Highway ay kilala din bilang Baguio Bontoc Road o Mountain Trail. Atok, 2 kilometers. Ganda oh. Sa harapan natin, solid. Okay, so nandito na tayo sa may Atok, Benguet. Grabe, 11:20 pa lang ng tanghali. Ganito na yung klima dito. Parang maggagabi na. Tapos ang kapal na ng hamog oh. Yan oh, mahamog. Hala, umuulan na. Sana ganyan lang, wag magtuloy-tuloy. Hindi, mukhang dito lang kasi doon banda mainit. Lamig, grabe. Ayan, finally, nandito na tayo sa may second highest point dito sa may Atok, Benguet. Hanap tayo ng parking. Ito yung second na ngayon. Dati ito yung una nung wala pa yung bago. Ayan, so park muna tayo dito. Time check, 11:24. Ayan, so finally narating din natin tong second highest point na ngayon dito sa may Atok, Benguet. Ito, ayun yung binidyo natin kanina oh. Lakas pala ng hangin no. Ito ang former o second highest point Philippine Highway System, located in the barangays of Katubo and Paway dito sa Atok, Benguet. Binasagan itong highest point ng Philippine Highway System ng ilang dekada hanggang taong 2019. Meron itong elevation ng 2,255 meters o 7,398 feet above sea level. Meron din itong view deck kung saan matatanaw dito ang mga bayan ng Atok, Tublay, Bocod at Kabayan. Maging ang Mount Pulag ay tanaw dito. Binasagan din itong Philippine Pali dahil may kukumpara daw ito sa vicinity ng Pali sa Hawaii. So tapos na tayo dito sa may second highest point dito sa may Atok, Benguet. Next destination na natin, sasagad na natin hanggang Sagada. Meron pa tayong almost 3 hours na biyahe. 90 kilometers pa yung kailangan natin baybayin bago natin tuluyan marating ang Sagada. Pero kahit wala pa tayo sa Sagada, napakasulit na ng biyahe natin kahit nandito pa lang tayo sa may Atok, Benguet. Kanina, nung pagbaba namin sa may Atok, sa may second highest point, is umaambon. Tignan nyo dito, mukhang malakas yung ulan kanina. Ulan or ambon, ganun. Grabe, ganda na mga tanawin dito. Paiba-iba yung klima. Kanina, sobrang lamig bago kami makarating dito. Then ngayon, medyo umiinit na naman. Kasi sumikat yung araw kanina, nagpapalipad ako ng drone. Tapos ngayon nawala na naman siya. Okay, welcome to the Snake Road. Grabe, mahaba-habang bangkingan pa pala to bago marating ang Sagada. Pero kinagandahan, hindi ganun katatarik yung mga zigzag road dito. Saktuhan lang. Ito yung Kabayan. Yung may mga Mami Caves tsaka Timbak, Kabayan, Benguet. Diyan din yata yung Mount Timbak, no? Nilalamon na ng ulap yung bundok ko. Lamig siguro ngayon doon. Okay, welcome to Bugyas, Benguet.
Okay, so nandito na tayo sa mga giant carrots. Welcome na Tubleng proper. Na Tubleng Elementary School. Laki ng carrots, oh. Wow, grabe. Ganda. Wala, umuulan. Solid. Wala, hindi ko may pakita sa inyo na maayos eh. Pero napakaganda talaga. Ganda dito sa Bugias. Ay, wow. Lumalakas ang ulan. Wala na, mukhang hindi na natin maipapakita yung magandang view. Wala maluwang na spot eh, para hintuhan. Kakatapos lang na malakas na ulan dito ah. Buti na lang, huminto kami doon sa may atok, sa may second highest point. Kung diniretso namin yung biyahe namin, baka inabutan namin yung ulan dito. Basang-basa yung kalsada, mukhang malakas yung ulan. Pero dapat mag-ingat kasi madulas. Lalo na, Navi tires yung gamit natin. Hindi naman to pang kalye. Madaymen. Solid. Ganda. Grabe, wala na akong ibang nasabi kundi maganda eh. Kasi solid naman talaga. Napakaganda. Promise. Ayan po. Uy, lapit na natin sa mga ulap. Grabe naman magpatakbo yung truck sa harapan namin. Yung may kargang LPG. Ang bilis magpatakbo eh. Lalo sa kurbahan. Tignan mo. Hataw eh. Wow. Grabe. Ba't may ganito? Ang ganda. Ano na bang lugar to? Papunta na tayo ng Abatan. Itong proper na yata ng Bugias to. So magagas up muna ulit kami. Third gas up namin. Simula nung nag-ride kami. So time check is pasado 1:00 na ng umaga. Ay, hapon pala. Gusto lang namin mag-gas up. So kumain siya ng 160 pesos from Baguio Bontoc boundary, yung saan kami nag-lunch kanina, hanggang dito sa may malapit sa may Abatan, Benguet. So meron pa tayong 1 oras mahigit bago tayo makarating ng Sagada. Okay, so nandito na pala tayo ngayon sa may Bugias Municipal Hall. Ay, grabe hamog oh. Parang pinapausukan yung daan. Kapal oh. Oh, ang lamig. Dami akyatin na. Dito sa may Bangaw ba to? Bangad Bugias. Ayan, Bangaw Bugias. Dami akyatin, no? Ayan, finally, welcome to Mountain Province. Woohoo! Abatan, Bauco, kaliwa, Bontoc at saka Sagada, kanan. So kakanan tayo. Grabe. Ay. Okay, so ito yung sitwasyon namin ngayon. Bago kami makarating ng Banawe, ayun, dinayo kami ng malakas na ulan. So food trip muna dito sa gilid bago natin tuloy yung ride. Saka ang dulas nito, itong makinis na to. Madulas sa gulong ko kasi pang off-road yung gulong eh. Hindi ko makapit dyan. Ayun, so time check 3:23 ng hapon. Expected time of arrival namin doon is dapat nasa 2:00. Kaya dahil nga sa ulan, so stranded kami. Sobrang lakas ng ulan kanina. Saka nagpatila muna kami. Kinuha na rin namin yung opportunity para makapag-merienda na rin. Tapos ginawa ko yung gulong ko pala, since na pang off-road yung mga gulong ko. Dumudulas kanina dyan sa may itong medyo pino na semento. Ang dulas kanina. Kaya ginawa ko, nilambutan ko yung mga gulong ko para hindi masyado dumulas. Tignan natin kung dulas pa. Sana hindi na. Daan naman tayo kasi sobrang dulas talaga. Feeling ko binabawasan nila itong parte ng malaking batong ito para makalapad pa nila lalo itong daan. Saka para mabawasan din yung landslide. Ang ganito laging eksena dito sa may papuntang sa Mountain Province. Madalas yung mga landslide. Kahit sa Baguio ganyan din naman yun.
Ayan, so update lang. In 27 kilometers, mararating na natin ang Sagada Mountain Province. Okay, so enjoy na muna natin to. Napagandang view. Hanggang makarating tayo ng Sagada. Okay, so dito na tayo sa may Sagada Mountain Province. So ito yung mga pwede natin pasyalan. Sumaging Cave, Blue Soil, Hanging Coffins, Cave Connection, Balangagan Cave, Pongas Falls, Marlboro Mountain, Bokong Falls, Bomodok Falls, Obwa Falls, Obwa Falls, Sagada Pottery at Mount Ampakaw. Ayan, sabi narating din natin to. Sabi ng biyahe, halos 13 oras din. Sagada Mountain Province, isang wow cafe. Ay, ito pala inverted house. Dito kami pupunta bukas. May isang house. Ayan, so welcome to Sagada Town Proper, Municipal Tourist Information Center. Sagada Municipal Tourism. Ayan, dito tayo magre-register para sa tourism ng Sagada. Ayan, so dito magre-register tourist registration dito sa may Sagada. Ay, tourism? Tourism. Yeah, so para magkaroon kayo ng idea, nandito yung mga tour packages nila sa mga tourist spots nila dito sa Sagada. So pwede kayong pumili kasi ito yung mga pwede nyo puntahan, gaya nga ng pinakita ko kanina dun sa may bungad ng Welcome Sagada. So dito yung step 1 ng registration, ibigay ng ID, then kung ilan kayo, ibigay lahat ng mga pangalan. Tapos step 2, payment. Step 3, orientation. Ayun, so time check is 5:10 ng hapon. Doon na tayo sa pag-stayan natin. Nakapag-register na din kami doon sa may tourism office. Then, gagawin namin ngayon is magpapahinga na muna kami. Bukas na kami papasyal. Maliligo, then magdi-dinner, tapos magre-rest muna kami since na sobrang haba ng biyahe namin ngayon. Kasi nga na-stranded kami sa ulan kanina. Ayun, so nandito na kami sa lugar kung saan kami mag-stay ngayon tsaka bukas. Kuya Jeblin, anong pangalan itong pag-stayan natin? Rocky Valley Inn? Ayan, so ito siya. Along the main road lang. Pero yung main entrance din siya sa harap, sa kabila. Tapos dito kami dumaan kanina, umikot lang kami. Tapos kape muna. Kape muna. Ang painit dahil nangabasa sa ulan. So ito yung rooms na nakuha namin. Ito yung room ko. Ako na mag-isa dito. So good for 4 person. Kaso solo ko. Ito ang Sagada, isang munisipalidad dito sa Mountain Province. Kilala din ang Sagada sa kanilang unique indigenous culture, malamig na klima at mga iconic na hanging coffins. Ayon sa alamat, ang Sagada ay tinatag bilang isang ili o isang village ng biyag, isang lalaki na mula sa Bika sa silangan ng Abra. Ang mga tao mula sa Bika ay napilitang lisanin ang kanilang lugar dahil sa pagsalakay ng mga tinatawag nilang headhunters. Ang pamilya ng Biag ay nakalipat sa Candon, Ilocos. Pero nung ipinatupad ang baptismo, ang pamilya ng Biag ay pinili nilang bumalik sa mga kabundukan para maghanap ng permanenteng matitirahan. Kinalaunan, siya at ang kanyang mga kapatid ay naghiwa-hiwalay. Ang kapatid niyang lalaki na si Balay ay piniling bumalik sa Candon. Ang kanyang kapatid naman na babae ay tumungo sa Abra. Isa pang kapatid niyang lalaki ay nagtungo sa Upper Abra River. Pero si Biag ay tumungo pa sa silangan hanggang makarating siya sa lugar na ngayon ay ang Sagada.